So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging upload po ni Chris na June 12 po ng umaga, kung saan nga po is kahit na sobrang stress nga po niya, sobrang dami nga po niyang dinadamdam sa kanyang katawan dahil nga po sabi niya is may lagnat nga po siya, masakit yung kanyang ulo, masakit ang katawan, masakit ang tiyan, namumutla pa nga po siya, tapos medyo nahihirapan pa nga po siyang huminga. Sa kabila nga po ng mga nararamdaman po niya na ganoon is hindi pa rin po siya nagpatinag at talagang nag-vlog pa din po siya, kasi sabi po niya na mga ilang araw na rin po siyang walang vlog dahil nga po sa pagkakasakit po niya, at the same time sobrang busy din po niya. So kahit na masama po yung pakiramdam po niya, pagbalik nga po niya doon sa bahay ng kanyang lola ay nag-vlog pa rin po siya para kahit pa paano is may ma-update nga po siya sa atin. At sabi nga po niya na gusto nga daw sana niya na magpahinga muna kasi nga po pagod na daw po siya. At ayaw po niya na kumbaga pinipressure ang kanyang sarili sa pag-vlog ba. Gusto po niya na yung simpleng buhay lang sana, yung ano ba, yung relax lang po siya. Kaso nga lang po ay ayaw din naman po niyang iwanan ang kanyang pag-vlog kasi nga po alam naman po natin na kakasimula pa lamang po niya. At medyo maganda po yung pagsisimula po niya sa pag-vlog. So naisip ni Chris na mahirap din naman iwanan ang kanyang pag-vlog, especially na dito nga po siya kumukuha ng pangailangan nga po niya o nila sa ngayon. Kasi alam naman po natin na yung trabaho po ni Chris na ngayon ay sa pag-vlog lamang po at kumikita po siya dito. So mahirap din naman daw po na iwanan po niya or ma-stop po niya ang kanyang pag-vlog. So kahit na masama po yung pakiramdam po niya is talagang pinilit pa rin po niya na makapag-vlog nga po. Pero dun sa vlog nga po niya, halata po talaga sa vlog po niya na halata po yung may iniinda po talaga siyang sakit sa kanyang katawan. Kaya hoping na medyo okay na po sana siya ngayon, and sana is yung plano po niya na magpa-check up, sana is natuloy yun, sana natupad po yung mga wish po ng mga viewers na magpa-check up po si Chris na lang sa ganun is malaman nga po kung ano ba talaga ang nangyayari po sa kanya, since halo-halo na nga po yung sakit na kanyang nararamdaman, and possible nga po na umatake yung kanyang UTI, umatake ang kanyang ulcer at kung ano-ano pang umatake sa kanya. So kailangan talaga na magpa-check up. Pero sobrang nakakabilib lamang po talaga si Chris na kasi nga po sa kabila nga po ng kanyang nararamdaman, yun nga po, nag-vlog pa din po siya. At medyo hindi siya ganun ka-lively katulad po dati na talagang napakakulit ni Chris na sa kanyang vlog, at alam kong sobrang natutuwa ang mga tao sa ganoon na vlog po niya. Pero sa recent or sa nakaraang vlog nga po niya, so medyo matamlay nga po siya, may kulit pa din naman pero hindi na as in kulit dati talaga. So ramdam na ramdam po talaga natin yung sakit, or kumbaga may nararamdaman po talaga siya na hindi maganda sa kanyang katawan. So ipag-pray po natin na gumaling na po sana si Chris na. And yun, na-vlog nga din po niya yung yung kanyang lupa kasi 'di ba, ay bumili po siya ng mga kambing. So yun po yung vinlog po niya doon, yung pinapagawa po niya na bahay ng mga kambing doon sa kanyang lupa. And ipinakita rin po niya yung kung saan po nakalibing ang kanyang actually dalawang kapatid pala niya ang nakalibing doon, no. Sabi niya yun daw po yung dahilan kung bakit nga ba gusto talaga niyang mabawi ang lupa po na iyon, kasi nga po andun po talaga nakalibing yung kanyang dalawang kapatid. Yun daw po yung sunod sa kanya, tapos yung pinakabunso naman nila yung isa, then yung mga pinsan din po niya andun din po nakalibing. So kumbaga napaka-memorable po ng lupa po na iyon, ay napaka-importante nga po para sa kanya ng lupa po na iyon. Kaya pinilit po talaga niya na mabawi ang lupang ito, at ngayon nga po is nabawi na po talaga niya. At marami nga po siyang plano sa lupang ito, like pagpapatayo ng farmhouse, magtanim ng ganito ganyan, mag-alaga ng ganito ganyan. So yun, ipag-pray po natin na magtuloy-tuloy po yung success ni Chris na sa kanyang pag-vlog. But wag lamang po niyang pilitin din po ang kanyang sarili na kumbaga kung hindi talaga kaya, wag na lamang po siyang mag-vlog. Iniintindi rin po kasi niya yung mga viewers ba, kasi baka syempre alam naman po natin yung mga viewers talagang lagi naghahanap po ng vlogs po niya. So iniintindi rin po ni Chris na yun. So, ibig sabihin ganun po siya, or ganun po niya tayo pinapahalagaan, tayong mga viewers po niya. Pero wag lamang po niyang pilitin kung hindi talaga kaya. Kailangan niya magpahinga kung kahit mga ilang araw na pahinga na wala siyang upload, yung relax ang kanyang isip, ganito ganyan. So gawin po niya iyon para para gumaling siya ng lubusan.
Pero sabi po niya sa live niya dati na kapag sa bahay lang daw kasi siya nakahiga, is mas lalo daw po siyang napapagod kasi nga po hindi siya sanay na walang ginagawa. So mas lalo po siyang na-stress. So kaya ang ginagawa po niya, kahit na may sakit po siya is ayun, nagba-vlog pa rin po siya, umalis pa rin po siya. So ipapray na lamang po natin na maging maayos po ang lahat, makainom siya ng gamot, nagpa-check up, makainom ng gamot, ganito ganyan para gumaling na at makita na ulit natin yung sigla at yung masayahin po na si Chris na Peken Koreana. Kasi sabi nga po niya dati na kahit napagod daw po siya pero bawal daw po talaga siyang sumuko kasi yung ginagawa po niya is para talaga sa kanyang pamilya, especially yung mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Eman Dulier, ayan, good morning lovely Chris na always prioritize your health. Ito lang sandata mo para makamit mo mga pangarap sa buhay. Be assured na hanggang dito ka sa SOCMED, nakasuporta lang kami sa iyo. Oo naman po, hanggat nandito po siya sa SOCMED or sa social media, ay andito po or andyan po palagi yung mga sumusuporta po, tayong mga sumusuporta sa kanya at hindi po siya iiwanan. Pero yun nga, dapat i-prioritize talaga niya ang kanyang health. Kung sabi ko nga kanina, kung hindi talaga kaya is huwag niyang pilitin ang kanyang sarili na mag-vlog or mag-ano-ano pa man na gumalaw. Kung kailangan magpahinga is magpahinga po siya para lubusan siyang gumaling. Miles away, magandang umaga Chris na ang Encantadia ng Meloya. Uy, nandito lang kami mga alagad mo, sumusuporta lagi sa'yo basta huwag mong hayaang na tumagal na wala kang uploads sa YouTube kasi nakakatamlay din ng walang mapanood na uploads mo. Sanay na kasi kami na may araw-araw na bagong upload. Okay lang na isang araw kaya ingatan ang sarili at maging healthy sa daily life para masaya kaming mga viewers. God bless and take good care always. Ayan. So yun po, marami din po kasi mga viewers. Yun nga po, maraming naghahanap lagi kay Chris na mga update ni Chris na kumbaga kahit na isang araw na walang upload si Chris na is namimiss na kaagad. Yun din po yung iniintindi ni Chris na kaya pinilit po niya ang kanyang sarili na mag-vlog. Pero inulit ko nga na okay lang naman po yung ganon pero kung hindi talaga kaya is huwag na lamang din pong pilitin ang sarili kasi mas importante po yung i-prioritize nga po ang kanyang health, di ba? From Script Kid, ayan, good evening Chris na patuloy sa iyong nasimulan at magpatingin ka sa doktor para alam mo ang iyong karamdaman at mabigyan ka ng tamang gamot. Ingat kayo palagi, no skipads kami mga sumusuporta sa iyo. God bless. Yun po yung talaga pinakakailangan po niyang gawin ay magpa-check up, magpatingin sa doktor para malaman nga po kung ano nga bang nangyayari sa kanyang katawan and mabigyan po ng tama na gamot kasi mahirap din po na uminom ng kung ano-anong gamot, di ba? Baka mas lalong lumala pa kasi bawal dito sa ganito ganyan, di ba? So mas maganda yung reseta talaga ng doktor galing para sigurado na effective at gagaling talaga siya kaagad. Janet Mendoza Galan, hilo sa dalaga namin, ako'y naawa sa iyo sa hitsura mo, ingatan mo sarili mo lalo na kalusugan mo. Pray lang lagi sa taas, marami pang blessings na darating sa iyo, mag-iingat ka lagi guys. Yun nga po, kitang-kita po yung tamlay sa mukha ni Chris na yung putla ng kanyang mukha, ng kanyang mga labi, di ba? So nakakabahala din po. So yun, ipag-pray po natin na sana magaling na po siya ngayon since mga ilang araw na rin kasi ito na na-upload po niya sa kanyang YouTube channel. Johnny Best, Chris na magpa-check up ka, importante ang health mo. Nag-alala talaga ako sa iyo, magpa-laboratory ka, pa-chest x-ray kasi lagi kang hinihingal, huwag kang magkape at iwasan ang soft drinks, sting at juice. Tubig inumin mo lagi, huwag kang magpaka-stress kasi ang stress number 1 contributor ng sakit. Please pa-check up ka na. Yun po, totoo po yun, yung stress talaga. Kapag grabe na talaga yung stress mo, talagang magsilabasan po lahat ng mga sakit mo sa katawan. Alam po yun kasi naranasan ko na rin po yun. And yun, tama po yun na iwasan po yun yung mga bawal talaga. I believe na nabanggit ni Chris na parang dati pa lang is talagang huminto na siya sa pag-inom ng Sting tapos ngayon po na may sakit po siya is parang iniiwasan na po muna niya yung soft drinks sa kape, which is maganda po yun para para hindi talaga lumala pa lalo ang kanyang sakit at yung tubig talaga yung pinaka number 1 na masasabi po natin na na magandang inumin para sa mga sakit-sakit sa katawan para gumaling. Hindi naman siya as in gamot pero malaking tulong po yung pag-inom po lagi ng tubig para maging hydrated po tayo and mas mabilis maka-recover po yung katawan ba. Leonela Sevillano, ayan, hi Be, good morning, inom ka ng maraming tubig Be,
basig napas mo nakakay sige rabaya ka og kapasaran sa gutom. Ayun na mo soft drinks, labi na jud na ang mga energy drink kay grabe na makadaot sa kidney. Ayun na sa dog inang kape. Gatas ug Milo na lang ang imong imnon nya mukaon ka sa eksaktong oras mag-check up ka sa Dr. Be. Amping kanunay, be sa tanan nimong lihok. God guide you all, bless you always. Yan, nabubulol ako eh. So i-translate po natin, baka marami pong hindi nakakaintindi sa sinabi ni Madam. So sabi niya dito, "Hi Be, good morning. Inom ka ng maraming tubig, Be. Baka nalipasan daw po ng gutom kasi lagi na lamang daw pong, yun nga, late po yung pagkain po niya. Then wag na pong uminom ng soft drinks, lalo na sa mga energy drink kasi grabe daw po na makasira ng kidney. At wag na din uminom ng kape, dapat gatas or Milo na lamang daw ang inumin ni Krishna. Then kumain sa eksaktong oras, magpa-check up ka sa Dr. Be. Yan, ingat lagi. Yun po yung advice po ni Ma'am na yun nga, sa tamang oras talaga yung pagkain kasi kapag kapag nalipasan ka ng gutom, talagang lalabas din po talaga yung mga sakit-sakit mo sa katawan kasi hihina po yung immune system mo, di ba? So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.